Sunod-sunod at sabay-sabay, ganyan ngayon ang trabaho ng Senado bilang impeachment court at sa pag-iimbestiga in aid of legislation sa mga katiwalaan sa government projects. Isama pa riyan ang legislative duties para maibsan ang paghihirap ng publiko sa iba't ibang issue gaya ng singil sa kuryente. Kaya naman sa puntong ito, pag-usapan natin yan kasama si Senator Erwin Tulfo na siya ring chairman ng Senate Committee on Energy at Blue Ribbon Committee. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Erwin. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Thank you for inviting me in your program. Senator Erwin, simulan na po natin sa katatapos na lang kahapon, nitong week 5 ng impeachment trial. Sa inyo pong pananaw, mas nalinawan po ba ang impeachment court sa pagsalang nitong si Attorney Roderick Wamil ng COA para matimbang ninyo ang Article 1 of impeachment laban kay VP Sara? Well, yes, yung mga witnesses na iprinisinta ng prosecution ay ayun na nga na may mga pagkakataon na natatanong po natin. So, okay lang ho yun. I think nasa right track po yung prosecution, ganun din po yung defense dahil sa pagka-cross-examine sa mga testigo. At kami din po bilang mga senator judges, nagkakaroon po kami ng panahon o oras para malinawan mga clarificatory questions. Nasasagot naman po. Mahaba-haba po yung paglilitis para dito sa Article 1 of impeachment. At kapansin-pansin po na parami yung mga kaso kung saan nadadawit ang mga senador. Hindi po ba ito nakakaapekto sa integridad din ng impeachment court? Hindi naman siguro, Ms. Cheryl, kasi iba naman yung trabaho as a legislator, iba naman yung kami naman ay at the same time ay senator judge. So medyo nakakaiba. Tapos yung mga kaso na naman na sinasabi mo ay even before this impeachment trial ay may mga may mga balita na, o may mga sinasabi ng korte. So, I don't know, ayoko nang pangunahan ng mga korte, ang ombudsman or mga courts, ang DOJ, pero trabaho kasi nila yon, Ms. Cheryl. Pero yung mga kasamahan po namin na, kung tinutukoy mo yung mga kasamahan namin na nakakulong ngayon, ongoing pa naman yung mga trial niya yan. So, they remain innocent until proven guilty. So, as a matter of fact, sinama pa nga sila the other day as members po ng iba't ibang komite, sina Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, members pa rin po sila ng different committees ng Senado. So ibig sabihin, they're still part of the Senate. I mean, kahit na may mga kaso sila, ongoing po yung kanilang trabaho, ongoing naman yung trial nila. Sabi ko nga kanina, they remain as senators kahit na po nakakulong sila because they're innocent until proven guilty. Yung nga lang po, at this point, wala po silang piyansa. Pero bahala na po ang court doon. At syempre, confident naman ako na maganda po ang mga depensa ng mga kasamahan po namin na nakakulong ngayon. Masyado na pong technical, Senator Erwin, yung mga susunod na linggo para sa impeachment trial. May mga hakbang ba ang impeachment court para po hindi masyadong magtunog technical yung trial para sa mga kababayan po natin na nanonood din, at para mas maintindihan nga po ng publiko yung nangyayari? Kaya nga may pagkakataon na, Cheryl, after ng direct examination, cross-examination at saka redirect examination, may chance yung mga senator judges, lalo na kami, yung mga hindi abogado, pansinin mo, pag nagtanong talagang pang-layman, yung mga katanungan namin para mas lalong maintindihan ng mga kababayan. Tapos pansinin mo, na karamihan sa amin, halos lahat sa amin ng senator judges, tinatagalog na namin para mas malinawan yung mga kababayan natin, yung mga manonood. Kasi minsan po, pag masyado ng technical, nandoon yung possibility na mawalan ng interest o mapagod din sa panonood o pagiging involved po ang taong bayan? Well, actually, the purpose of the impeachment trial, Ms. Cheryl, it's not for entertainment. Kaya nga na ipinapalabas lang yan sa TV para makita na impartial, parang
hindi maakusahan yung both ika nga yung mga senator judges na yung ika nga na may kinikilingan. So, nilalive natin. Pero, at saka nasa constitution naman nasa rules of impeachment court yan, na ite-televise yan. Pero it's not that para may gana at hindi na ganahan yung mga taong manood. Nasa sa kanila yon. Pero we are, ika nga, the Office of the Vice President is on trial, si Vice President mismo. So, ang purpose ng impeachment para patunayan ba kung nagkasala ba o hindi. Kung nagkasala, then i-convict. Pero kung hindi, then i-acquit. So yun lang naman ang purpose ng impeachment na yan, kung dapat pa ba siya manatili sa pwesto o hindi na. It's not actually itong impeachment trial as a whole is parang for entertainment na parang pelikula. No, it's not. Po, pero Sen, representation nyo po rin kami ng korte, ano, na maging, sabi nyo nga kanina, na-mention nyo yung para naman makita rin ng taong bayan yung pagiging impartial ng senator judges. Tama. Di ba? Kailangan Tama naman yun. patas. Tama naman yun. Kaya nga nabanggit natin, Ms. Cheryl, pag nagtanong na yung mga senator judges na talagang ang ginagawa namin, halos lahat kami parang in layman's terms na ipaliwanag mo nga ito, ano ba ito, talagang kung mapapansin mo talagang sunod-sunod pag nagtanong ang mga senador na yung base doon sa pagkarinig namin, pagkaintindi namin, lalo na yung mga non-lawyers, na yung tinatanong namin, yung mga tanong na gusto itanong ng mga kababayan natin. Opo. Speaking of yung pagiging impartial, doon actually din nakamatyag ang taong bayan. Kasi nga, this is impeachment court, dapat impartial. Doon po sa mga interjection at manifestation po ng Senator Judges, Senator Erwin, may ilang nangangamba na baka or nagmumukha ng nag-aabogado ang ilan po sa Senator Judges, imbis na maging impartial. Ito po bang obserbasyon na ito ay nagiging concern din minsan or napapag-usapan nyo po, though I know hindi nyo naman po ma-share sa amin yung details pag nagkakaroon kayo ng meeting or caucus, pero napapaalalahanan din po ba ni Presiding Officer Senator Cheese yung mga kapwa nyo Senator Judge na paalala lamang, dapat patas impartial tayo dito? Actually, kinocall out ang attention. May ilang instances na tinawag ni Senator, Presiding Officer Senator Cheese ang attention ng Senator Judge yung line of questioning kasi napapansin niya na parang hindi dapat na tanong ng isang Senator Judge, lalo na pag tinatanong mo yung opinion ng prosecution or ng defense lawyer, you cannot do that, you cannot ask them. The Senator Judges can ask the questions siguro doon sa testigo. Clarificatory lang siguro doon sa mga prosecutor at saka defense lawyers, yun ang pwede. Pero yung other questions, meron yan may mga mga tanong na agad na tinatawag ang pansin ni Presiding Officer Cheese Escudero. Puntahan ko naman po, Senator Erwin, itong mga hinahawakan yung komite sa Senado. Una, sa Senate Energy Committee, ano po yung mga tiyak na legislation o hakbang ang inyong isusulong para direktang mapababa itong electric bill po ng ating mga kababayan? Yung mga kagaya mga ipinunto ni PBBM. Hindi lang electric bill, Ms. Cheryl, pati may nakita rin tayong gray area o problema dito sa oil deregulation law. So, pagkatapos siguro nitong issue about dito po sa electricity, power, susunod natin. Actually, nakasalang na nga yan yung review of the oil deregulation law. Yun ang pinakaunang hearing natin nung umupo tayo. Medyo na-cut short lang dahil biglang pumasok itong sa electricity, yung review ng IPIRA. Tapos nung SONA ng Pangulo, nabanggit niya nga na gusto niyang maalis na itong systems laws. Kasama na doon yung VAT ng systems laws. So, pinapamadali niya yan. Ang target ng Pangulo, ang gusto ng Pangulo, kung basta na bago magpasko, mawala na sa mga electric bills ng mga kababayan po natin. Yan ang mga ano po bang tansya nyo, Sen? Kakayanin po ba? Well,
Dalawang may paliwanag kasi dyan. Pag sinabi mong systems loss ni Cheryl, dalawang klase. Meron yung technical, which talagang wala sa control ng generator o ng generation company at saka ng distributor pati ng transmission. Parang yung example lagi na naririnig mo na parang bloke ng yelo yan ni Cheryl. Pag galing sa planta, dadali mo sa restaurant. Yung buong yelo na yon, hindi na pagdating doon sa restaurant, hindi na buo yun, nabawasan kasi natunaw. Yun ang sinasabing loss of physics. Diba? Pero ang sistema ni Cheryl dito sa kuryente ay ganun din. Nawawala yung kuryente dahil sa nag-evaporate lang sa linya. Hindi na ako maabot. Yung non-technical naman, yung non-technical systems loss, yung mga ginajumper, ninanakaw, kaya nababawasan, hindi nakakarating sa mga dapat patutunguhan. Yun yung target ng committee ngayon na tignan na alisin yung systems loss na yan, yung ninanakaw, jumper, illegal cabling, tapos tampered meter. Pero pinapabayaran sa atin ng mga power companies. Kaya yun ang gusto po nating alisin na bakit tayo magbabayad na hindi naman namin na konsumo. Sabi, hindi yung isa, yung technical siguro, medyo mahirap alisin yun dahil loss of physics yun. Ni Cheryl, di ba, nag-evaporate, di ba, nawawala na lang. Pero yung non-technical na dahil ninakaw, dahil may isang community, isang barangay, lahat naka-jumper sila, bakit sisingilin sa consumer, sa ordinaryong taong bayan? Pati yung buwis nun, may buwis na yun, na binayaran mo na nga yung ninakaw na kuryente, tapos may tax pa, babayaran mo rin. Yun ang pinapaalis ng Pangulong Marcos. At yun ang nire-review natin. Dapat yun ang pag-usapan namin ngayong araw na ito. Pero dahil nga po sa bagyo, so hindi po natuloy, so baka next week na lang. Okay. So, maaari po bang asahan na magkakaroon ng unified o consolidated na panukala ang parehong Senado at Kongreso patungkol dito sa pagpapababa ng ating electricity bill? Meron na. Tumatakbo na rin po sa kanila. Nag-file si Speaker Bogie D at saka si Majority Leader Sandro Marcos. Kasama na yung mga ilang kasamahan nila doon. So, we expect siguro mga 1 or 2 hearings. Actually, baka yung pangalawa is TWG na kasi pag nakita mo, hindi naman complex yung problema, Ms. Cheryl. Systems loss na ninakaw, bakit sinacharge sa ordinaryong mamayan? Ninakaw yun eh. Walang iniwan yun para sa isang tindahan, Ms. Cheryl. At saka lahat naman ng negosyo, Ms. Cheryl, may losses, di ba? Tindahan, factory, lahat may losses. Bakit itong mga company na ito, parang they don't want to incur losses at ipinapasa nila sa taong bayan? Yun lang nga yung question doon. O sige, wag na natin pausapan yung technical loss, yung systems loss na yung kuryente, nag-evaporate o hindi umabot sa bahay. Fine. Pero paano yung jumper? Paano yung illegal metering or tinamper yung metro? Kasalanan ba ni Juan, ni Maria na kumukonsumo ng kuryente, siya magbayad dahil nalugi yung power company dyan, nalulugi? Hindi na kasalanan ng tao ba? Yun ang pinapaalis ng gobyerno. Yun ang target nating alisin, both houses of Congress, na huwag nang isingil sa mga kababayan natin na hindi naman sila nagnakaw, hindi naman sila ang nagtamper, pero pinapabayaran sa kanila kasama sa systems loss. Marami pa, Ms. Cheryl, hindi lang yan. Meron pa tinatawag na line rental sa Visayas, Mindanao. Usong-uso ito na kapag yung generation company bumagsak, nilipat yung distributor ng ibang generation company, yung linya, magre-renta siya ng linya papunta sa bahay. Ang problema, magbabayad pa rin yung consumer. Bakit siya magbabayad? Di naman niya kasalanan na bumagsak yung kumpanya na generator ng kuryente dito sa iba nang galing. Isa pa sisilipin natin, Ms. Cheryl, after this, unahin lang natin systems law, siguro itong VAT. Kasi alam mo ba na from the generation company generator, may VAT. Sa transmission ng kuryente, may VAT. Sa distributor, may VAT papunta sa bahay mo. 3 beses binabat. Galing doon sa kung saan nanggagaling yung kuryente, may VAT. Pagdaan sa mga linya, may VAT. Pagdating sa bahay mo, may VAT pa rin.
biro mo parang 3 beses tayong binabat. So yan pang isang pag-aaralan namin, Michelle. Other than that, gusto kong isunod naman yung sa all the regulation law na ang hinihingi ng DOE na magbigyan sila ng kapangyarihan na maglagay ng price cap na hindi yung walang habas na 3 piso ngayong araw, 2 days later 5 piso, 3 days later 10 piso ang tataas ng gasolina. Pero kung pansinin mo sa ibang bansa, hindi naman ganun, Miss Cheryl. Kahit na yung mga Myanmar, hindi naman sila araw-araw na tumataas at hindi ganun kalaki ang taas, Miss Cheryl. Okay. So ito pong sa system loss natin or doon po sa electricity, bibilisan, papaspasin at susubukan po ng inyong komite na matapos ito before the year ends. Opo, ang target po namin, sana po, bago po, kasi may budget hearing na po tayo siguro. One hearing po ito, pakinggan natin yung mga position ng lahat. Siyempre, kukontra po dyan yung mga distributor, mga generator. Wala tayong magagawa. Kasi simple lang naman, ang paliwanag dyan. Bakit mo sisingilin yung tao? Ba't mo sisingilin kami na hindi naman kami ang nagnakaw? O wag na natin pag-usapan yung technical systems loss. Yes. Tawagin yung non-technical na lang. Yung non-technical, yung ninakaw. Bakit ako magbabayad sa ninakaw sa'yo? Di maglagay ka ng mga security guard dyan, maglagay ka ng mga bantay. Sabi nga, lalaki lalo ang kwanin dahil mag-hire kami ng tao. Aba, dahil nanakawan kayo, kuha kayo ng gwardiya, kami sisingilin mo. Trabaho yan, negosyo yan. We have to face, Miss Cheryl. Sa business, may losses lagi. Hindi yung puro kabig na lang. Tutulak ka din, Miss Cheryl. Diba? Hindi naman po pwedeng puro kabig. Tumulak ka din. Saka, isa yan, generator ka man, transmission company ka man, distributor, may tinatawag tayo na social responsibility or social contribution to the community. I-contribute mo na lang yan, yung ninakaw sa kuryente. Bakit ikaw nang sumagot niyan? Huwag mo na ipasagot sa aming taong bayan. Yun lang po ang gusto natin iparating. So hintayin po namin yan. Isa pa sa committing, pinangungunahan nyo, punta po tayo dito, Sen, sa Senate Blue Ribbon Committee. Marami po ang nakaabang kung kailan itutuloy ang investigasyon sa flood control projects. May petsa na po ba sa muling pagbubukas ng investigasyon at saan o kanino sa sentro po ito? Actually, Ms. Cheryl, yung flood control na yan, magkukonvene na ang Blue Ribbon para pag-usapan both the majority at saka the minority. So, ang pag-uusapan natin yan, ano ba? Kasi halos lahat po ng mga nabanggit sa mga flood control issues ay may kaso na po. Nasa DOJ, yung mga kongresista na banggit, yung mga malalaking kontraktor, gumugulong na po, kakasuhan po, yung iba yata kinasuhan na ng DOJ. Sa ombudsman naman, yung mga pangalan na nabanggit dito, sila dinidinig na po na Sandigan Bayan. So, unless kung may bagong pangalan na lumutang dyan sa flood control, bagong mambabatas o bagong government official, then we will hear it. Pero kung yung tinutukoy mo ay the same persons na nandoon na sa ombudsman, kasi sinumiti na ng Senator Lacson yung unang hearing namin, bagamat hindi lahat nakapagpirma, ay binigyan ng kopya ni Senator Lacson ang ombudsman at doon na nga, gumugulong na nga ngayon. So, ewan ko, mag-aantay na lang kami siguro ng panibagong mga pangalan na lulutang dyan, Ms. Cheryl. Panghuli, Senator Erwin, ano po ang mensahe nyo sa publiko na patuloy nga na nakasubaybay sa mga trabaho at investigasyon ng Senado ngayon? Actually po, wala naman tayong ang kwan lang natin, ang masasabi lang po natin, we will try po na tapusin itong impeachment trial as soon as possible time, pero na to make sure na lahat po ng due process ay may bibigay po sa nasasakdal. Yan naman po mapapangako po namin, papakinggan po namin lahat ng prosecution at saka ang defense. Bibigyan po namin ng chances pareho na ilatag and then we decide kung wala naman po talagang kasalanan at mahina ang ebidensya, bakit mo naman iko-convict? Kasalanan naman po sa Diyos yun. Kung walang kasalanan yung tao, bakit mo iko-convict? Pero kung may kasalanan, then convict, di ba? Ganun lang naman yun. But
we'll try to do it as quickly as possible. Pero making sure na hindi po nayuyurakan yung due process niya. Pangalawa, dito naman po sa mga ibang mga committee, ito po sa hearing, yan po, narinig niyo po instruction po ng Pangulo, gusto ng Pangulo alisin na po yung systems laws sa ating mga bill, gagawin po namin yan. And we will try po na bago mag-Christmas, wala na po yung systems laws na yan sa inyong mga bill. Pangatlo po, yung iba pa pong issue, yung tungkol po dito sa flood control, I believe po na nasa DOJ na po yan, nasa ombudsman na. Ngayon, kung may bago na namang personality na sabit sa flood control, itong opisyal na ito, then we will hear it po. Then mag-iimbestiga po kami. Tatapusin po namin din. Kasi yung sa amin po, yung Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon naman po ay nag-iimbestiga in aid of legislation. Pero hindi po kami makakapag-convict ng tao. Hindi kami pwedeng sabihin na ikaw ay nagkasala ng plunder. Trabaho po ng ombudsman yun. Yung findings po namin, Michelle, ipinapasa lang namin sa ombudsman. Marami pong salamat sa inyong oras, Senator Erwin Tulfo.